Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries. Ang Halloween Special. Nandyan na siya. Sino nandyan? Ha? Bihin mo kung sino nandyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako Ma! Ma! May tao sa labas mo! Ay, ang mga duwag. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikaw ba ngayon ay bumabiyahe mag-isa? Kung ganun, kawawa ka naman, wala kang boundary. Wala kang pasahero. Bumalik ka doon. Bumalik ka doon sa terminal. 9:45 ang oras natin at welcome back po sa Yes Diaries Halloween Special. At ito nga ang second day, or should I say second night ng ating usapan at kwentuhang kababalaghan. Magbabasa tayo ng mga stories, no, sa email account, chicoloco.yesfm@gmail.com. Karon din, syempre, sa facebook.com/chicoloco_yesfm. And we'll be reading some of the comments at twitter.com/chicoloco_yesfm. Tama ba? facebook.com/chicoloco Manila and twitter.com/chicoloco_yesfm. Ang dami kasi, nakakalito. Hirap ng sikat. Buti na lang humble ko talaga kahit kailan, no? At syempre, pwede ka rin tumawag to share your spooky story. Spooky! Mapapaganon ka sa mga storya nila ngayon. 8326165. Sa mga iihi, umihi na dahil lalo na kung medyo duwag-duwagan ka, hindi ka makaihi na mamaya. Lalo na pag mga alas 12 na, mga ganyan-ganyan. Tapos tulog na lahat ng mga tao, no? Mahirap na, baka mamaya, kuya, pag umihi ka, biglang may tumapik. Biglang pendong. Pendong bis. Kala kalbo. Ay, nako. Ano, all set na ba kayo? Are you guys ready para sa pangalawang gabi ng Spooky Nights? Ako, no, naniniwala talaga ako na masasabi mo lang na talagang ready ka na sa ating usapan at kwentuhan ngayong gabi. Masasabi mong ready ka na kapag ikaw ay naka-shield bath soap bago tayo magkwentuhan. Dahil ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit. Approved ito at recommended ng Philippine Nurses Association. Aba, mayroong malupit na antibacterial na, nako naman, talaga nga naman, lumalaban siya sa mga disease-causing germs para hindi tayo nagkakasakit. And at the same time, inaalagaan niya ang ating balat dahil sa Shea Butter Moisturizer. Yan, ha? 2-in-1 action yan at murang-mura, no? Napaka-affordable. Kaya naman, kapag maliligo, no, bago makipagkwentuhan sa kaibigan, no, uumpukan kayo dyan, no, nakabilog kayo, tapos habang umunguya-nguya kayo ng kung ano-ano dyan, gumamit muna ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit.
Sino yung nakahawak sa balikat mo? Ang foggy! Ang foggy niya! Ang gitero pala. Greeting mo sa inyo lahat. 9:49 ang oras natin. At bago natin kausapin ating first caller for tonight, basahin natin ang unang story na pinadala sa ating email account. At ang sabi niya ay ganito. Spooky evening sa'yo, Kuya Chico. Ito pong ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa kababalaghang na experience ng relatives ko. Ito po ay nangyari way back 2002 nang tumira sila sa isang lumang bahay ng yumao naming auntie sa Quezon Province. Nung una ay ayos naman ang pagtira nila doon. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay nararamdaman nilang meron kakaiba sa bahay na yon. Tuwing gabi, ay nagkakalampagan at nagbabagsakan ang mga gamit sa kusina tulad ng mga kutsara at pinggan na animoy mga naghahandang kumain sa pagkainan. At kapag tinitignan nila ang kusina, ay wala naman ni isang gamit ang nagagalaw. Hindi din naman masasabing mga daga ang mga yon dahil sobrang lakas ng ingay na naririnig nila. Walang gabing lumilipas na hindi nangyayari yon. Hanggang sa dumating ang araw na sa iisang kwarto na lang silang lahat natutulog. Malamang ay dahil sa takot na rin. Hindi naman malaki yung bahay dahil may dalawa lang naman itong kwarto. Maliit na sala at dalawang medyo nakakatakot na banyo. 7 nga po pala sila na nakatira sa bahay na yon. Pinainsenso na nga nila ang buong bahay pero wala namang nangyari. Isang gabi, nakitulog ang tito kong lasinggero sa bahay na yon dahil nga gabi na natapos ang inuman nila sa bahay. Sinabi ng tiya ko na doon na rin siya matulog sa kwarto. Pero nagtapang-tapangan ng tito ko at sinabi pa niya na hindi siya naniniwala sa mga ganong kwento. Kaya ang ending, nahiga na lang siya sa folding bed sa sala at doon na natulog. Nakainom siya noon kaya malamang mabilis siyang nakatulog. Madaling araw nang makalimpungatan siya at tuluyan na ngang nagising at napasigaw dahil may isang malaking tao na nagtaob sa kanya sa hinihigaan niyang folding bed. Huwag kang kukurap. Ay, di wag! Hindi wag kumura! Parang problema mo! Hindi ako natatakot! Sorry naman. Ituloy na po ang kwento. Pagkatapos nun, ay sumigaw siya. Doon nga ay naglabasan ng mga pinsan ko sa kwarto. Sabi ng iba, tikbalang raw ang nakikita doon sa bahay. Yung iba naman ay duwende at kapre raw. Sabi naman ng ilan ay mga kaluluwang nagambala kaya gusto silang paalisin sa bahay. Pero ito ang pinaka nakapagpatindig ng balahibo ko nang ikwento nila sa akin ito. Isang hapon ay papasok sana ang pinsan ko sa CR nila. Siya yung bukas ang third eye sa kanila.
Pagbukas niya ng pintuan, ay tumambad sa kanya ang isang babaeng nakabigti sa loob ng banyo. Duguan ito at as usual, nakaputi na ulit. Oo nga, ba't palagi sila nakaputi? Fairness ako. Baka naka-pride. Wow! May endorsement ako eh. Siyempre, sumigaw siya at agad nagtatakbo. At pagbalik nila upang tignan muli ang banyo, ay wala na ang nasabing babae. Umakyat pa nga ang tatay niya sa bubong ng banyo upang tignan kung mayroon bang lubid o bakas man lang ng pinagbigtian doon. Ngunit wala naman silang nakita. Dahil nga doon ay napagpasyahan na nilang lumipat at mangupahan na lang ng bahay. Siguro nga ay ayaw talaga silang patirahin sa bahay na yon. Nung araw, napaalis na sila, ay napanaginipan ng pinsan ko na may isang babaeng nakatanaw sa kanila sa bintana habang sila ay papalayo sa bahay. Sana po Kuya Chico ay mabasa mo itong spooky story ko. Hindi man po sa ganong hindi take 34. Hindi man po siya ganon masyadong nakakatakot, pero totoo po talaga ito, promise po. Totoo po ito. Ilan po kay Chico, your humbleness. Thank you po so much at maraming salamat. Parang paulit-ulit ka naman sa pag-thank you mo. 9:56, 4 more minutes before 10 in the evening. Sabi ni Irish, Hoy, hindi ako makakaihi nito mamaya dahil dun sa babae na nagbigti dun sa banyo. Bakit ka ganyan? Weak! 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 Magandang gabi sa lahat ng mga magsasarado ng radyo ngayon. Yes! Mababawasan silang lahat. (9:57) Kausapin natin ang caller natin ngayong gabi. Hello? Hi. Hello? Hello po, Kuya Chico. Hi, Kuya. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po. Isang spooky na gabi sa'yo. Spooky. Kamusta naman ha? Marami bang mga nakikitang mga spooky dyan? Yeah. Kumakayak naman to. Yung yak mo may kulot sa dulo. Brian McKnight? Anong pangalan? Benji po. Si Benji na suking-suki na natin, tama? Yes po. Kung di ako nagkakamali, ito na ang third time na mag-uusap tayo, correct? Pang-apat. Pang-apat? Sorry naman, pang-apat pala. Ang huling pag-uusapan natin, March pa, mga ganyang buwan? Apo, mga ganyang buwan na. Mga ganyan, oo. As far as I can remember, ang story mo noong una, di ba, yung sa Love Life, and Love then Life? tumawag ka. Yung latest na natatandaan ko, yung about yung sa father mo nga na na-deads, hindi ba na? Medyo... Siguro naging remarkable po sa inyo, pero yung last ay dahil dun sa friend ko na nagkaroon kami ng problem. Ay, oo nga, sorry. Pero yung sa father mo talaga yung sobra naging remarkable sa Oo, akin. kasi nag-overtime ka. Hindi, at saka masyadong makabagbag damdamin yung kwento mo nung time na yon. Kamusta ka naman ngayon? Si Benji, no, para sa kaalaman po ng lahat, ay taga QC, 24 years old. At August 24 ang birthday. Musta ka naman ngayon? Eto, still alive and kicking. Yan, dapat ganyan tayo, di ba? Alive and kicking, no? Yes, Ganyan. kicking.
So kung ikaw ay Pinoy, you are alive and kicking Pinoy, no? Yes Ganyan. po. Kung Pinay ka, you're alive and kicking Pinay. Di ba? Totoo naman yun. Correct. Oh, anong pinagkakabalaan mo sa buhay ngayon? Ayun, sa ama po ng Diyos, nagsusurvive pa rin sa trabaho. Ganito pa rin, caregiving pa rin. Oo, caregiving pa rin. Ano. At yung inaalagaan mo, siya pa rin? Same Yes pa rin? po, still alive and kicking. Oh, pero di ba sabi mo thunders na rin yung inaalagaan mo? Opo, pero ano siya, malakas talaga. Actually, nakaplano po kaming umuwi sa province niya this coming All Saints Day. Oh, I see. Alright, sige. Welcome sa Yes Diaries, the Halloween special. At malamang may maishashare ka sa amin na spooky story. Yes po. Sige, kailan to nangyari? Nasa province po pa ako noon, 2000. Saan ang province? Laguna po. Saan sa Laguna? Kalawan. Kalawan, Laguna. Oo, Yes, yan po. yung dyan yung may malapit na isdaan, di ba? Yung kainan, Yes, po, no? Isdaan. isdaan. Kalawan, Laguna. Alright, sige. Marami ako dong friends. Malamang kasi nandun ka eh. Taga doon ka. Siya, sige, Benj. Kwentuhan mo kami, paano nangyari ang yung spooky story? Okay. Kuya Chico, yung story ko kasi related din to sa trabaho ko. Plus, nagawa ko na ito, na-send ko na doon sa email mo, sa Gmail. So, babasahin ko na lang po. Okay, sige. Okay. Okay. Hi, Chico. I'm Benji from QC, one of your regular listeners. I just want to share my creepy story as a caregiver. Bilang isang taong may kaunting kaalaman sa medisina, hindi ako masyado naniniwala sa mga multo o kaluluwa. Kadalasan ay sinasabi namin dahil sa kondisyon ng pasyente at sa mga gamot na iniinom nila ang dahilan ng kanilang deterioration at hallucination. Pero isang pasyente ko sa San Pablo, Laguna ang nagpatunay sa akin na ang kaluluwa ng isang taong malapit ng pumanaw ay naggagala na at may susundo talaga sa kanila. Ang pasyente ko ay nasa last stage na ng kanyang cancer. Iba't ibang gamot na ang itinuturok upang makapakalma at maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Dito nag-umpisa ang kanyang hallucination at ang nakakapanindig balahibong karanasan ko. Isang pagkakataon panggabi ang aking duty. Around 2 a.m. na madaling araw. Nagising ang alaga ko at nagtanong siya, saan daw ba siya dadaan? Malaki ba yung alaga mo nun? Medyo. Medyo. Natanong lang, okay, carry on. Okay. Maraming pintura ang kanyang nakikita. Sabi ko naman, nanaginip lang po kayo. Magpahinga ka na po. Sumunod na gabi, mas lalo pa akong nagimbal. Nagising siya sa halos parehas na oras. May sinabi siya mga pangalan na bumisita sa kanya. At siya ay masayang masaya. Sabi pa niya, kaalis lang na mga bisita. Nagtaka ako dahil wala naman kaming pinapayagang bumisita na kahit na sino. Kinaumagahan, itinanong ko sa kapalitan kong nurse kung sino ang mga bumisita. Ang sagot ng nurse, Sir, wala po akong ibang pinayagang bumisita maliban sa immediate family members. Tinandaan ko ang mga pangalan na sinambit ng aking pasyente at tinanong ko ito sa kanyang anak. Laking gulat ko na ang mga pangalan na binanggit ng aking pasyente ay ang kanyang ina at isang kapatid na kapwa pumanaw na. Hindi natapos doon ang gimbal kong karanasan. Ang mga sumunod na gabi ay mas lalo pang tumindi ang aking pagkakilabot. Naging mas madalas pa ang mga kababalaghan na ganap
May pagkakataon sumisigaw ang pasyente ko at sinasabing hinihila siya ng demonyo. Sa mga ganitong pangyayari, ginigising ko ang pasyente. Nagulat ako na minsan sinabi niya sa akin, "Demonyo ka." Sinagot ko naman, "Pistik." Demonyo ka rin! Pistik! Sabi ko, ano ba? Horror nga to eh! Sorry. Okay, back on our track. Makalipas ng gabing iyon, dumating ang isa sa kanyang mga kapatid. Kinamusta siya. Nakilala naman siya nito. Pagkatapos nito, ay binigay namin ang gamot niya panggabi. Nang gabing iyon ulit, sinabi niya sa akin, naandiyan ang kanyang ina. Akala ko siya ay nag-hallucinate pa. Pinabayaan ko ito. Subalit nung araw na yon, ay masyadong marami na akong ginawa. Normal para sa isang katulad ko nagtatrabaho, ang paminsan-minsan ay mapaidlip. Sa makatuwid, nakatulugan ko ng kaunting oras ang aking pasyente. Pagmulat ko, may nakita akong nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa bagong gising lang ako. Pag bagong gising, nakatayo po talaga. Okay. Kadalasan pag bagong gising, hindi mo yun makokontrol, nakatayo talaga. Ilang minutes pa yun bago hindi na siya tatayo. Pag maliligo na. Okay. Nakatayo. Tapos, Nawala. Pwede bang pagkwentuhan na lang natin to ng yung normal na kwentuhan. Kasi Okay. nawala na naman daw. So, ituloy mo na lang, no? From that moment, Oo. nagising ka at merong ikaw mismo nakakita may nakatayo doon sa gilid ng kama niya. Kama niya. Hindi ko siya pwede mapagkamalan na yung oxygen tank. Kasi centralized yung oxygen na sinusupply ng ospital. Mayaman yung ospital. Sosyalin, no? So walang Oo. mga ganung mga tangke. Oo, walang ganun. Wala yung mga color brown na tangke. O baka dahil naman kasi sabi mo nga bagong gising ka nga, no? Minsan malabo pa yung, di ba, yun sa mata natin. That's why pwedeng reflection or kung anumang shadow lang yun ng kung anumang bagay, hindi kaya? Oo, sana, kaso hindi kami nagpapatay ng ilaw eh. So talagang maliwanag lang. So yung nakita mo, paano mo ma-describe eksakto kung ano yung nakita mo nung time na yun? Ano siya? Siguro mga 5'4" yung height niya. Tapos nakasaya siya na yung Filipiniana ang suot. Ganon. Pero hindi ko maanilaw yung mukha, ha? Long hair siya. Then maputi yung ano niya. Yung alin? Yung balat. Balat. Yan. Adi yan. Pero noon, hindi na rin naman nagtagal yung pasyente ko. Mga siguro 2 araw, bumigay na siya, nag-expired. Na-deads na siya? Oo, na-dead siya. Oh. Okay. Adi ni-report sa akin nung nurse. Yung nga lang, pinagtatakaan ko, tumatawag sila sa akin, nagre-ring daw, hindi ko sinasagot. Mhm. Kasi oras na ng shifting namin nung nangyari yon. Okay. So, parating na dapat ako. Hindi naman nagre-ring yung phone ko. Pagdating ko sa ospital, nagulat ako, walang tao sa kwarto. Bumalik ako sa nurse station, sabi ko, "Ma'am, asan po yung pasyente ko?" Doon ko nalaman na
wala na daw. Transfer na raw sa funeral home. Okay. So, tinawagan ko yung katrabaho ko. Sabi ko, ba't hindi mo ako in-advise na wala na pala akong dadatnan dito? Sabi niya, sir, tumatawag ako sa iyo, nagri-ring lang, hindi mo naman sinasagot. Sabi ko, wala nagre-register sa phone ko. Ay, hindi nga, sir. Sabi ko, oo, totoo, promise. Ay, di nagkita kami. Sabi ko, magkita tayo, gantong oras, ganyan. Pinakita ko yung phone ko, wala talaga nag-register na tawag. Mm. At pinakita niya yung phone niya, Meron siyang tawag. outgoing. Sabi ko, oh, alright. Ganun talaga. Oh, ganun talaga. Hindi naman siya parang medyo na, na-arouse nung time. Oh, ganun, hindi. Hindi naman. Medyo na-nervous siya kasi medyo intrimitida ako eh. Oh. Ano ba yan? Ba't hindi ako tinawagan? Ganun na kasi. Nagmaalat ka doon, nag-inaso ka, ganun in short. Oo. Ayun. Tapos, di syempre, punta ako dun sa wake. Doon ko nakita, kasi first time ko yung pumunta doon sa bahay nila. Hinawahan ko yung pasyente na naka-confine na. Okay, punta ako sa bahay. May nakita akong picture na yung nakita kong picture nag-match doon sa nakita ko. Na, nung tinanong ko yung anak niya, yun daw yung nanay. So kaano-ano nung na-deads yung nakita mo dun sa picture? Mother niya yun. Okay. Oo, mother niya yun. So, yun yung mga ilang hiwaga nangyari sa akin na may tumawag, wala naman, may nakita, na sila yung nakakakita. Oo, tsaka pero 'di ba kasi ikaw sabi mo bilang caregiver siguro may ilang ka na rin namang mga pasyente kung yun ang tawag or may mga ilang experiences ka na rin na siguro kwento ng iba na talagang pare-pareho lang yung nangyayari sa kanila, no? May bago ma-deads, may daming kung ano nung nakikita. Sabi mo nag-hallucinate ganyan, maybe because of the drugs, yung medicines na iniinom nila. Oo. Pero dahil dyan sa na-experience mo, masasabi mo naniniwala ka talaga at hindi ito dahil sa gamot. Sa gamot lang. Oo, kasi nakahawak din ako ng pasyente na hindi naman kailangan turukan ng kung ano-ano mga pain reliever na yan para mag-hallucinate. Na matutulog sila pagising kinabukasan, may ikukwento na nakita raw nila si ganito, nakausap. Sabi ko, wala naman yatang gamot na pwedeng maka-apekto dito sa utak nitong pasyente ko. So kumbaga talagang naniniwala ka na some of them or yung ibang mga madededs na talagang sinusundo ng kung sino man. Tsaka ang pinaniniwalaan ko, pag ang isang pasyente ko nakitaan ko na merong ring yung kanya mata, white ring, makikita talaga, malapit na to. Ganon. Oo, ang dami ko naging pasyenteng ganon. Kasi itong pasyente ko ngayon ay pang-14 ko na. Oh, at lahat sila pare-pareho yung mga 10 yung hindi nakatakas sa mga kamay ko. So sila yung mga na-deads. Ganon. Oo. Kawawa na. Oo, yung 3, sila yung mga matitigas na halimbawa, ayaw sumunod sa akin na, okay, stroke patient, kailangan natin mag-exercise na po tayo, ayaw mo, okay, hindi tayo magkasundo. Bye-bye. Alright. Sige. Good luck sa yung pagiging caregiver at yes po. At sa next time na may mas spooky ka pa na na story, sana may share mo sa amin, okay? Opo. Ay, si Chico, pa-request naman, pakisabi naman dun sa marami kasi nakikinig na nag-aabang, sabi, batiin ko, pakisabi bawal. Kasi akala nila, ako lang yung ayaw bumate. Oo nga, bawal nga. Yeah, para good terms tayo lahat. Correct. Siya, maraming salamat sa pagtawag. Salamat po kay Chico. Bye. Si Benji ng QC. 10:30 na oras. Magandang gabi po sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, nasa pang publikong sasakyan ka man, na
May sarili kang sasakyan? Yaman. Mayaman. Yayaman na yung bata. Alright, basahin natin ang second story na pinadala sa ating email account. chicoloco.yesfm@gmail.com. Good evening, Kuya Chico. Please just call me Lynn. Third year college na po ako. Pero ang ikikwento ko po ay nangyari noong first year at second year college po ako. Ang college school po na pinapasukan ko ngayon ay may 5 buildings. Nangyari po lahat sa third building. Experience 1. First year po ako at history subject po namin sa room 33C. Sa side po ako na malapit sa pintuan nakaupo, third row, habang nagbibigay ng lecture yung professor namin. Bigla po ako nakaramdam ng kakaibang lamig sa likod ko. Pero hindi ko po yun pinansin. Pero maya-maya lang, naramdaman ko na unti-unting bumubukas yung pintuan sa likod ng classroom namin. Pero hindi naman masyadong bukas. At bigla itong mabilis na nagsara. Nagulat po ako at tinignan ko yung katabi ko at parang alam niya yung nangyari. Lumingon ako sa may pintuan at wala namang pumasok. After 30 minutes, naramdaman ko ulit yung lamig at sa gilid na ng braso ko. Hindi na ako mapakali noong mga oras na yon kung saan-saan na ako tumitingin, buti hindi ako napapansin ng professor namin. Pero noong paglingon ko sa side na mga bintana sa sulok, nakakita po ako ng isang batang lalaki na may hawak na bola. Natakot po ako pero hindi po ako nagsalita. Hinintay ko matapos ang class. Nanlamig ako sa nakita ko. After that day, nalaman ko na lang na matagal na raw pala yung bata sa room na yon. Marami na rin na nakakakita sa kanya, students or faculty. Kaya ang room 33C ang pinaka nakakatakot na room sa buong school namin. PS, ang room 33C ay nasa third building, third floor, sa pinakadulo at pinakamadilim na part ng building. Experience 2. Second year na po ako noong nangyari ito. Finance class po namin tuwing hapon ng TTHS, so Tuesday and Thursday. Sa room 33E po kami. Pero bago po kami mag-class doon, meron pong ibang course na gumagamit ng room. Isang araw, pagpunta namin sa room na yon, wala nang tao. Ang naiisip naman namin, baka walang prof. Kasi kadalasan, late nagpapalabas yung klase bago kami. Pero nalaman namin na yung class na gumagamit ng room ay maagang pinalabas dahil daw sa kanilang professor na nakakita ng batang lalaki na naglalaro ng bola habang nagtuturo siya. Ano po yun? May kailangan ka po? Ang bago po. Iyak daw ng iyak yung professor kaya di na siya nagklase. Habang kami naman ang gumagamit ng room na yon. Kakaupo ko lang sa upuan malapit sa pinto
Second row. Nakita ko ulit yung batang nakita ko sa room 33C. May hawak ulit siyang bola at nilalaro niya ito. Doon ko lang naisip yung kwento kanina. Gusto ko na umiyak kasi sobrang natatakot na rin ako sa kanya dahil tumitingin siya sa akin. Experience 3, last na po ito. Second year pa rin po ako, second sem naman po. During our night class, after accounting, palabas na po yung mga classmates ko para pumunta sa management class naman namin. Same building pa rin po ito, pero sa 4th floor na. Yung isang room na katabi namin ay wala ng class. Naiwan kami ng mga barkada ko sa loob dahil kinakausapan nila yung professor namin sa accounting. Tapos yung isa kong classmate, tinawag ako sa labas dahil may nakita raw siyang lalaki na nakaupo at nakapatong ang dalawang paa sa teacher's table. Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Lumabas ako ng room para tignan. Nilapitan ko pa yung room na walang ilaw. Pagsilip ko sa salamin ng pintuan, halos tumiklop ang mga tuhod ko sa nakita ko. Naiiyak ako, pero pinipigilan ko. Nakita ko ang isang matangkad na lalaki na nakaupo sa upuan sa harapan at nakapatong ang mga paa sa teacher's table. Mas lalo ako natakot dahil parang napansin niya ako na nakatingin sa kanya. At bigla niyang binaba yung paa niya na akmang tatayo. Pero lumingon lang siya sa akin at nakita ko ang mga mata niya. Angat ang kulay ng mga mata niya sa dilim. Kitang-kita ko ang pulang malalaking mata. At tumakbo ako agad pabalik sa room kung saan nandun ang mga barkada ko. Hindi ko sinabi sa kanila dahil alam kong mas matatakutin pa sila kaysa sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Sana paunlakan nyo na mabasa ang aking karanasan sa inyong programa ngayong gabi. More power and God bless to you and to your program. Ooh, spooky! Spooky! Ay nako. Ilan po sa mga bisita ko ngayon? Can you feel the spookiness? Can you? Mother father you? Ay nako, 10:22. Magpadala po ng inyong stories no sa chicoloco.yesfm@gmail.com. Sabi ni Jeza Vegas, mas nakakatakot pa yung bill ng Meralco namin kaysa sa kwento mo. Ay, ganun din sa amin. Mas natatakot nga din ako doon. Tuwing nakikita ko yung bill ng Meralco, ayoko siya tignan. Ay nako, nagigimbal talaga ako, promise. Hindi ko nakakayanan. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, ito po ang second night ng Yes Diaries, the Halloween special. Ay nako. Sabi ni John Zakaria, Kuya Checo, naaalala mo yung sinaniban, yung kwento?
bago pa mangyari yon, meron na talaga siyang nakitang kababalaghan sa school. Tulad sa CR ng mga babae sa second or third floor. Bigla na lang daw may mga naghehele sa loob ng CR at biglang hahaplusin ang buhok niya at yung bata na nangungulit sa kanya. At may predict na 4 yung sasaniban at nagkatotoo naman. Yung spirit na sumanib ay sinundan siya hanggang sa bahay nila. Nagtawag pa nga daw ng ibang espiritu para sundan yung girl. Sabi naman, di daw nakakalipat yung mga bad spirits kasi may good spirits daw na nagbabantay sa kanilang bahay. Pero hanggang ngayon, nakikita pa rin yung mga spirito. Meron isang malaking lalaki, bata at marami pang iba. Sobra siyang linagnat. Yun lang. God bless sa ating lahat. Happy spooky. Okay. Sabi ni KR sa Facebook, gulat naman ako doon. Nagulat naman ako doon, Neng. Hindi ko naman na-expect na may ganun sa dulo yan. Nakakabad trip, nagulat ako. Sabi ni KR, magandang gabi Kuya Chico. Sana mabasa mo ito. Dahil hindi ko mabuksan ang Yahoo Mail ko, gusto ko lang i-share ang spooky experience ko. Ano ba? Nangyari ito noong 2004. Bakasyon noon. Umuwi ang lolo at lola ko galing ibang bansa. Dahil sa spoiled nila ako, palagi ako sa tabi nila that time. Hindi kami tumigil sa bahay namin. Dahil mainit noon at walang aircon sa amin. Kaya naman, sa bahay ng kapatid ng lola ko, kami tumigil. 3 palapag ang bahay na yon at may aircon. Mayaman to. Nangiinggit ka lang ata. Sa pang 3 palapag kami nagstay. Masaya kami sa bahay na yon. Ngunit napalitan lahat ng takot simula noong mangyari ang nakakapangilabot at hindi ko makakalimutang pangyayari. Third day na naming nag-i-stay sa bahay na yon, gabi na at nararamdaman kong bumangon ang lola ko para magbanyo. Dumilat ako at napatingin sa orasan. 12:11 ng umaga. Napansin ko na matagal ang lola ko at biglang bumukas ang pinto. Hindi ko na malayan, lumabas pala ang lola ko. Ngunit nang palapit na siya, agad akong pumikit dahil alam ko na magagalit siya dahil gising pa ako. Ginising niya ang lolo ko at ako. Nagtataka ako dahil mag-aalauna na ng umaga. At agad niyang sinabi sa akin na sawayin ko ang kapatid kong bunso dahil kanina pa ito akyat baba sa hagdan. Baka daw mahulog. Bumangon ako para tingnan, ngunit wala naman tao doon. Bigla ko naalala, ako nga pala ang nag-lock ng gate noon. At walang ibang daan pataas kundi ang gate na yon. Nagtataka ako at pumunta muna sa terrace. Ano sabi ko? Terrace. Pumunta muna sa terrace para magpahangin at magpaantok. Ngunit laking gulat ko nang may makita akong isang babaeng
palapit sa bahay ng kapitbahay naming nakadaster lang siya at maigsi ang buhok. Sinitsitan ko siya ngunit hindi siya lumilingon. Kaya sumigaw ako, pero hindi pa rin siya lumilingon. Kinusot ko ang mga mata ko at pagmulat ko, nawala na lang siya bigla. Sa sobrang takot ko, pumasok ako sa loob at natulog na lang. Nagising ako ng umaga at tumabas na sa bahay na yon. Iniisip ko kung ano ang nangyari noong gabi. Nagulat ako nang bigla ako batiin ng isang kilalang albularyo sa may amin. Agad niyang sinabi sa akin na mukhang hindi ka nakatulog. Agad akong sumagot ng, oo nga po. Sabi niya, yung paa yon at yung babaeng nakadaster. Sabi ko, paano niyo po nalaman? Sumagot siya. Yung babaeng yon ay hinahanap ang paa niya. Hindi siya matahimik dahil ginahas at pinatay siya. Sa mga di malamang dahilan ay pinutol ang paa niya. Huwag ka mag-alala. Pag nakita mo yung paa, sabihin mo na. Nasaan ang katawan? Bakit paa lang? Agad akong kinilabutan noon at hindi na ako makatayo sa pagkakaupo ko dahil sa takot. Dahil na rin sa pagko-confront na yon, ay hindi na ako natulog sa bahay na yon. At iniwan ko ang dalawang matanda na matulog sa bahay na yon. Yun lang Kuya Chico, marami pa akong karanasan kaso masyado ng nobela yung kwento ko. Kaya ito na lang muna. Salamat. God bless and more power. Pangit. Kabad trip. 10:31. Hello po sa mga nakaka-imagine ng mga kwento. (832-6165). Again, it's 832-6165. Tignan natin kung may tao sa kabilang linya. Yes, FM, hello. Hello po, Kuya Chico. Hi, Kuya. Hello po. Mukhang masayang-masaya ka naman ngayon. Opo naman po, nakakailang dial na po ako eh. Ah, ganon. Mga pang 1,000 city mil na dial na to. Oo, ano naman. May kikwento ka ba sa amin? Opo naman po, marami po. Isa lang. Sige po. Ang pangalan mo? Jumarski. Jumarski. Opo. Lakas maka-backler ng pangalan ng Jumarski. Jumarski. Taga saan ka? Taga QC po. Oh, saan sa QC? Sa A. Bonifacio po. Ilang taong ka na? 15 po. Actually, nakatawag na po ako dito. November din po. Last year pa? Opo. Okay. Sige. Tungkol saan naman nakikwento mo sa amin? Yung sa kapatid ko po, na nakakita mo ng nakakatakot na muka. Hindi kaya ikaw lang nakita niya? Wala po ako nun eh. Ay, ganun. Ano yung nakita niya? Sabi niya po, nakakita po siya ng babae na mahaba yung buhok, tapos nanlilisik po yung mata na dugo-dugo daw po. Baka di niyo lang pinakain. Pinsan niyo yun, di kaya? Hindi po. Marami po siya nakain. Ganito po kasi yun eh. Yung kumakain po kami noon. Tapos po, lumabas po siya para umihi. Tapos nasa labas yung CR niyo? Opo, malayo po CR namin. Pati nga po lababo namin sa labas din eh. Sa kalsada, gano'n? Hindi po. Container lang po kasi yung bahay kaya. Okay. Tapos po, nagtataka na po kami kasi ang tagal niya na pong hindi bumabalik. Yung pagkain niya po, hindi niya pa po tapos. Ang paalam niya lang po, iilang daw po siya saglit. Tapos po,
siguro mga ilang minuto na po yung nakakalipas. Mga 30 minutes na po sa CR. Di pa rin po lumalabas. Kinatok na po namin siya. Sobrang kaba na nga po namin. Baka Baka naman ano natitindi nangyari. lang kasi diba ganun yun eh. Di ba? Nahihirapang ilabas. Di po, umiihi lang daw po siya nun eh. yung para maputol mo, kailangan mo ng matulis na bagay. Kailangan mo siyang gupitin. Tapos? Natagalan po rin siyang lumabas talaga. Siguro, pagkapunta po namin nun ng CR, mga 5 minutes po, katok po kami ng katok. Tsaka niya lang po binuksan, namumutla po. Sabi niya po, nung may ihi daw po siya, bigla daw pong lumabig yung paligid niya. Parang bumigat daw po yung pakiramdam niya. Tapos, pagtingin niya daw po sa gilidan niya, may babae daw po na nakaupo. Oh. Nagulat po siya kasi... Ano, kasabay niya? Ganon? Hindi po niya kasabay. Nagulat lang po siya kasi yung CR naman po, sarado. Tas, tinapos niya daw po muna yung pag-ihi niya at saka niya po nilapitan. Kahit nga po kami nagtataka paano nakapasok dun eh. Pagbukas Tas po, niyo, nakita niyo yung babae. Opo. Yung babaeng nakita din niya, nakita niyo din? Hindi po. Tinapos niya po yung ihi niya. Tapos po... Matapang siya kung iba-iba yan, di ba? Wala. Hindi po. Yung kung iba-iba yan, tumayo na yan kahit sumisirit pa yung ihi niya, di ba? Nagsosota ng... Sa lawal yan. Kung ako yan, di ba? Lalakad akong umiihi. Tabi! Nakakadiri. Maka nakakadiri ka naman. Tinapos niya po yung ihi niya nun eh. Tapos... inawakan niya daw po yung balikat Nung babae. Opo. Tapos yun na daw po, pagkalingon, parang hindi na daw po siya makagalaw kasi yung mata daw po nung babae nanlilisik. Kaya natagalan daw po siya doon sa CR. Ikaw, so far wala pa namang na-experience. Wala po. Oo, wag kang mag-alala kasi hindi naman daw sila lumalapit sa mga kapwa nila. So, okay lang naman yan. Safe ka naman, Jomarski, ha? Opo. Okay, anyway, maraming salamat for sharing your spooky story. Thank you rin po. Bye. Spooky. Ay, nako. 10:36. Kung gusto niyo rin magkwento na 832-6165. Again, it's 832-6165. Sabi ni Dale Guzman, nakakita na ng multo, nagtagal pa sa CR. Matapang nga, brad. Ano gagawin mo? Sabi ko nga sa'yo, malamang pareho tayo pag ako nakakita nun, di ba? Sisiritan ko siya sa mukha, di ba? Bahala na, no? Ano ang gagawin mo, no? Umiihi ka, urinal, tapos bigla na lang may kumapit sa balikat mo, no? Tapos may kita mo, no? Yung kuko, ang haba, no? At tapos maitim yung kamay, no? Hey! Alis sa balikat lang humawak, hindi dun sa anets mo. Dun sa, baka magtagal ako. Doon sa, tagiliran. To. Tsura nito mga to. Sa mga umiipo ngayon, hello po. Sabi dito, natatakot ako na natatawa. Huwag kayo tumawa. Horror nga to, nakakatakot nga to dapat. Sabi dito, bakit puro sa CR ang kwento ngayon? Hindi pa ako umiihi, magdadala na lang ako ng Arinola. Sige, try nyo mag-Arinola. Sa mga babae siguro madali lang mag-Arinola, di ba? Sa mga lalaki, no? Bagay. Iaangat mo yung... Ay, nako. O kaya, para hindi na kayo mahirapan, no? May Arinola na lang sa baba, tapos maglagay na lang kayo ng hose, no? Tapos sa dulo, alam niyo yung embudo. Yung funnel, di ba? Ganon. Para at least nakahiga na lang kayo. I-scotch tape nyo, packing tape nyo na lang doon. Sa mga girls naman, ganoon din, may Arinola din, tapos may hose, tapos
pasak. Alis, di na kayo mahihirapan. Di na kayo aalis. Ay, nako naman. 10:38. Sige, bago tayo mag-play ng kanta, basahin ko lang tong isang story din na pinadala sa atin over Gmail. Ano. At ang sabi niya, Hi Chico, I'm JC Valenzuela and I just want to share these 2 horror stories na nangyari sa akin noon. Hindi ko talaga malilimutan to, kaya kahit medyo matagal na ay talaga namang naninindig pa rin ang balahibo ko kapag naaalala ko ito. Yung unang story, bakasyon noon nung second year high school ako. Nag-i-stay ako sa bahay ng tita ko somewhere in Quezon City. Mag-aalas 6 ng gabi noon at alam ko pauwi na yung pinsan ko. Nanonood ako ng NBA sa TV noon sa sala nila at sa gilid noon ay may bintana. Katabi ng bintana yung pinto ng apartment nila. Habang nanonood ako ng TV, nabaling yung tingin ko sa window nila at parang meron doong batang babae na mga 7 to 8 years old na naka-Sunday dress. Ano yung Sunday dress? Ano yung Sunday dress? Tawag ba yun sa damit o mga pang-simba ganon? Sunday dress. Sorry, mangmang lang yun. Moving on. Tinititigan ko ng mabuti yung bata na alam kong figure yon pero nagtataka ako kung bakit walang mukha yung bata. Mga 4 minutes siguro ako nakatitig nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang pinsan ko. Dumiretso siya sa kusina at tanong ako ng tanong kung may kasama siyang bata. Wala naman daw siyang kasama hanggang sa narinig yata kami ng tita ko na at nagkwento siya na yung apartment na yon ay dating manggahan at may bata daw dati doong nalaglag sa puno ng mangga at namatay. Nagdasal kaming lahat after noon at ipinagdasal din namin yung bata. Nagpa-bless na din sila ng house noon. Ikalawa, nangyari naman ito noong nagtatrabaho na ako sa isang call center sa QC. Pagod na pagod ako noon at natulog ako sa sleeping quarters ng office namin. At bigla naman akong binangungot. May kalansay na nag-aapoy daw na bumababa mula sa kisame ng quarters. Hindi ko na lang pinansin yun pero kinuwento ko yung nangyaring yun sa quarter sa mga co-agents ko. Pero sa totoo lang, laking gulat ko din nang sabihin sa akin na 2 sa aking office mates ang nanaginip din ng ganun-ganon. At ang nakakapanindig balahibo dito ay isang bed lang ang hinihigaan namin. At ito ay bed number 6. Nagkaroon naman ng misa sa call center after few weeks dahil yung HR supervisor din pala namin ay nakakaramdam din ng bata sa HR office na minsan pinakikialaman na siya sa work. At yung guard din namin na buntis noon at na pagpakitaan ng bata rin sa elevator namin. Napagtanungan pa daw siya kung nasan daw yung nanay noong bata. Nagmamadali pa nga daw ng takbo yung bata pagbukas ng elevator. Nakakapangilabot talaga yung office namin. Sana Chico, maasa ako mabasa mo ang kwento ko. Thank you so much and happy Halloween. Ooh, not so spooky though. Sino yang kasama mo? 10:43. Ito po ang second night ng Yes Diaries, the Halloween special. I'll be coming back with more of the spooky stories. Call me up 832-6165. Again, it's 832-6165.
In the meantime, balik tugtugan muna tayo with something from